At ayun na nga mga master, magandang araw sa inyo, magandang hapon, abay, mapagpalang araw sa inyong lahat. Nalalapit na ang Holy Week, baka meron kayong ride, mag-iingat kayo mga master ha. Ang pag-uusapan natin ngayong araw na to mga master, tungkol sa ating paglalakbay, gagawin natin paglo-long ride. Okay, sa mga ginagawa kong tour, ako ay, sa awa ng Diyos, ako ay never pang na-stranded, na-flatan dahil sa aking goma o sa aking wheelset. Okay? Pero magpo-focus tayo kung bakit nga ba hindi ako napaplatan. Okay? Kasi malaking bagay na talaga kahit papano sa biyahe natin hindi tayo naaaberya ng plat. Siguro dahil sa, ewan ko ba, sa tagal ko rin nagtutur, never pa ako na-flatan sa aking ginagawang pagtutur, sa aking pagtatravel, sa aking ginagawang pag-ride. Pero may sikreto kasi yun. Kung gusto nyo malaman yung sikreto nun kung bakit hindi ako napaplatan kahit isang beses sa aking ginagawang ride for how many years, tara, kung interesado ka rito master, magagamit mo tong idea na to kapag ka ikaw ay may ride nitong Holy Week na to. Okay? Standby ka lang, ako po si Papa Jack at narito ka ngayon sa Bike Talk with Papa Jack. Eto na agad tayo. Kasi mga master, napakahalaga na yung ginagawa nating paglalakbay, hindi tayo maaberya. Especially, sa bagay, common naman talaga na ang goma natin, nafa-flatan talaga tayo. Pero kasi may mga instances na tayo rin na may kasalanan kung bakit nafa-flatan kagad tayo. Kung bakit tayo napaplatan palagi, kung bakit tayo nasisingawan palagi. Ang bibigay ko sa inyong tip kung paano kayo makakaiwas kahit paano sa flat. Alright? Pero kung kayo ay dadaan naman talaga sa medyo masalimuot na daanan, gaya na halimbawa may napapadaan kayo sa mga nagwe-welding, sa mga machine shop, medyo prone talaga sa flat yan. Okay, pero ano nga ba yung mga kailangan mo i-consider kung para hindi ka masyadong maplatan kagad? Okay, ako ang number 1 ko palagi mga master. Ang lagi ko sinasabi sa mga kasama ko, even sa mga Papa Jack and friends, palagi ko sinasabi sa kanila, huwag kayong gagamit kapag tayo ay magtutur, huwag kayong gagamit ng reuse na inner tube. Pero kung naka-sealant kayo, okay lang, walang kinalaman yun dito. Halimbawa, yung inner tube nyo na-flatan na sa biyahe, tapos pinabulkanize nyo lang o nirepatch nyo lang, tapos sa another ride, yun pa rin ang gagamitin nyo. Huwag na kayong gumamit ng ganon. Kasi, hanggat maaari, ang iniiwasan natin sa ating long ride, sa ating tour, sa ating paglalakbay, yung abala. Napakahirap maabala sa daan, especially kapag ikaw lang mag-isa o dalawa lang kayo. Siyempre, nakakahiya din sa kasama mo or hassle din sa'yo kung ikaw lang mag-isa na mapaplatan ka sa kalye. Diba? So, might as well, magkano lang naman yung mga inner tube? 160, 170, 175. Might as well, kung magtutur kayo, kung maglo-long ride kayo, ang gamitin nyo, yung bagong inner tube na. Tapos, kung kayo ay maglalakbay talaga ng malayuan at mag-overnight kayo, make sure na meron kayong dalawang inner tube na dala. Okay? Huwag kayong gagamit ng marami ng patch. Kasi ako, mga master, kaya ako hindi siguro napaplatan. Kasi, ang ugali ko kasi bago ako mag-ride, meron na akong spare na dalawang inner tube pagka naglalakbay. Pero kapag halimbawa short ride lang, meron akong extra inner tube. Pero I make it a point, mapa short ride o mapa long ride o kahit mapa tour, ang ginagawa ko, yung inner tube ko dapat bago palagi. Hindi may patch. Isang beses may patch, pinapalitan ko na agad yun. Or binibilangan ko siya ng kung ilang kilometrahe ang ginagawa ko dun sa inner tube ko. Halimbawa, gaya na nag-atok kami, Baguio, 200 na yon, tapos nagtagaytay, so 300. So binibilangan ko siya siguro at least mga 1,800, mga 800 o 1,000 kilometers. Kahit pa sabihin mong wala pa siyang butas, pinapalitan ko na yon. Ayoko nang gamitin yon. Bakit? Kasi manipis na yon. Kumbaga parang maximize na niya yung load ng gamit para sa pag-ride mo sa kanya. Ang ginagamit ko kasi pangkaraniwan, Maxis. Pero kapag halimbawa wala talaga akong makuhang Maxis, ang ginagamit ko yung mga affordable para
pang spare lang. Pero as much as possible, lahat ng ginagamit ko, Maxxis, sa touring ko, sa ride ko. Tapos, ang ginagawa ko, pagka halimbawa na naka 800 na, gagawin ko, yun na yung gagawin kong pang spare. Yung spare na yun, yung na extra ko, na pinalitan ko ng bago. Kaya, kadalasan, kapag ka ako ay nagbibisikleta, medyo talagang wala akong pangamba na baka maplatan ako kasi yung inner tube ko sumisingaw na, wala akong pangambang ganun. Okay, kaya kayo mga master, ang may papayo ko sa inyo bago kayo mag-tour nitong Holy Week na to, make sure na meron kayong baong dalawang inner tube. Tapos at make sure na yung dalawang bisikleta nyo, kung naka-inner tube kayo, bago pareho. At kung kayo naman ay nakasilant, make sure na yung sealant nyo na maintenance nyo. Every 3 months I think dapat magpalit na kayo, every 2. Depende sa ride nyo Huwag kayo mag-i-stock ng sealant ng 6 months kasi wala na sa maintenance yun. As much as possible, dapat nire-replenish nyo palagi yung sealant nyo sa inyong bisikleta kasi magbubulok yan. Okay? Magbubulok yan. Kung kayo ay walang inner tube, kung kayo ay naka-tubeless, magbubulok yan. Kaya make sure na kapag bago kayo mag-ride, maayos, bago yung sealant nyo, bago yung inner tube nyo. Alright? At ang sumunod natin mga master, syempre ako, hindi alam ng karamihan to na gumagamit ako ng tinatawag nilang padded sleeves ng inner tube para sa inner pads ng ating mga bisikleta. Gumagamit ako niyan kasi maganda dyan kapag may pumasok na pako, bumaon sa iyong bisikleta, hindi ka agad makaka-penetrate sa loob. Hindi basta-basta. Kung malaki-laki o maliit, kahit papano may pang-suporta bago siya tumagos. Kagandahan dyan, mura lang yan mga master, wala pang 200 yan. Kagandahan dyan, less abala yan, at the same time, kahit papano yung inner tube mo, makakatipid ka pagka nabutas, hindi ka agad magpapalit. Lalatag mo lang yan sa kabuuan, ng inner tube mo sa loob ng ng goma mo, tapos ilagay mo yung inner tube mo, lagay mo yung wheelset mo. Malaking bagay yan mga master, subukan nyo. Sobrang malaking bagay yan. Mabibili yan kahit sa mga tindahan, sabihin nyo lang yung pang pads para sa inner tube nyo. Malaking bagay yan, anti-butas kung tawagin nila. At bago ang lahat, syempre, shoutout muna sa mga OG tattoos natin na nasa Canada. Maraming salamat sa inyong panonood palagi, mga kuya, mga ate. OG Tattoo Studio with Barbershop, kung lahat sa mga nasa Canada, punta lang kayo dyan, magpatattoo kayo at magpagupit kayo mga master. Hanapin nyo lang yung pinakamagaling magtattoo dyan, yung aking kapatid na si Mon Miranda. Shoutout sa ito, palagi mag-ingat. Alright, dako na tayo sa ating panghuling tips kung ano yung dapat natin gawin. Syempre, bago tayo mag-ride mga master, sisilipin muna natin, bukod sa inner tube, sisilipin din muna natin yung yung goma natin. Kung yung goma natin na may nakalabas ng fly, kung halimbawa hindi kayo folding, kung yung inner tube yung goma natin may mga nakalabas na mga parang wired, palitan nyo na yon. Huwag nyo nang gamitin yun. Kung ang goma nyo, pudpud na yun dito, manipis na, wala ng groove, wala ng spike, palitan nyo na yun. Huwag nyo nang hayaan na sa daan kayo abutan. Kasi mas mahirap pagka sa daan kayo inabutan. Lalo kapag kagabi, wala namang bike shop. At especially ngayong Holy Week. Ngayong Holy Week, nako, napakahirap makahanap ng bukas na tindahan na bike shop. Kasi, syempre, kailangan din nila magbakasyon, kailangan din nila magpahinga. Paano kung wala kayong mapuntahan, wala kayong makakuhanan, di ilalakad nyo yan. Abala yan sa inyo mga master. So, make sure na bago kayo mag-ride, bago kayo mag-long ride, bago ang inyong inner tube, bago ang inyong goma. Okay? So, huwag na kayo magpasakit pa sa ulo, huwag nyo nang bigyan ng sakit ang ulo ang mga kasama nyo at ang sarili nyo. Kasi, hindi naman mababayaran ng hindi mababayaran ng pera, yung abala, tsaka yung time na mawawala. Alam mo yan, hindi magiging masaya, may spoil lang yung ride nyo kapag hindi bago yung inner tube nyo at naplatan kayo. Hindi ko naman sinasabi na dapat bago yung goma, ha? Sinasabi ko lang, kung hanggat maaari, walang ganong itsura. Kapag ganyan kasi ang itsura ng inyong goma, malamang sa malamang, hindi na kayo makakating sa pupuntahan nyo at maaabala pa kayo.
hindi kayo magiging masaya. So, sayang din naman. Diba? So, might as well, gumasos tayo ng konti, total para naman sa kaligayahan natin yun, gawan na natin ang paraan na maging maayos ang ating pagbibisikleta, ang ating bisikleta. Anyway, kasama rin naman yun sa maintenance, inner tube at inyong mga goma. Alright, hanggang dito na po tayo mga master. Palagi tandaan, sana nakakakuha kayo ng nakakakuha kayo ng tips kahit paano para sa darating na itong Holy Week na to. Mag-iingat kayo palagi mga master ha. Siya nga pala, nasa Marinduque ako. Kami ni Dub Biker, nasa Marinduque kami ng 21, 22, 23 at 24. So kita-kits tayo sa lahat ng mga taga Marinduque mga master. Comment naman kayo, maghahanap kami ng mga kasamang mga biker na taga Marinduque. Alright? So kita-kits tayo dyan, mag-PM tayo. Alright, hanggang dito lang muna po tayo. Palagi tandaan, mahirapan pero hindi susuko. Ako po si Papa Jack at narito ko ngayon sa Bike Talk with Papa Jack. At palagi tandaan, humingi sa Diyos ng gabay para sa ating paglalakbay. Ciao!